Totoo po ba, isa sa mga parang napakasamang panaginip sa maraming mga kababaihan, yung malaman nila na lihim silang niloloko ng kanilang asawa. So kung ikaw yung kababaihan na yon, ano gagawin mo pag nalaman mong lihim kang niloloko pala ng mister mo? Alam niyo po, kung meron man siguro isa sa mga pinakamahirap tanggapin para dun sa mga kababaihan, yung malaman nila na niloloko sila ng kanilang asawang babae, ng kanilang asawang lalaki. At isa na siguro yon sa pinakamasakit na marinig na balita, yung malaman mong niloloko ka at lihim pa ng iyong asawa. Kasi nga, ito ang totoo eh. Mas marami yung sa mga may bahay, mas madali para sa kanila na matanggap yung nawala ng trabaho, nawala ng pera, nawala ng pinagkakakitaan ng kanilang asawa, kaysa mabalitaan na meron palang ibang kinalolokohan ng kanilang asawa. At isang natural na pakiramdam na masaktan ang isang babae. Alam niyo po, para sa maraming mga babae kasi, parang mas madali pa talagang matanggap yung mabalitaan mo na naubos yung sweldo ng asawa mo kaysa yung malaman mo na may iba palang kinalolokohan ng asawa mo. Alam niyo po, ang tanong dito, ano ba nagiging epekto nito doon sa maraming mga babae kapag nalaman nila na lihim pala silang pinagtataksilan ng kanilang asawa? Alam niyo po, unang-una, yung katotohanan na mapupuno ka agad ng maraming tanong eh. Na bakit kaya nagawa yun ng asawa mo? Bakit kaya nagawa yun ng mister mo sa'yo? Alam niyo po, unang-unang impact nito doon sa isang babae, yung malaman niya na lihim pala siyang niloloko ng kanyang asawa, yung ang tanong na bakit nangyari ito. At the same time, yung tanong na ano ba naging pagkukulang ko? At hindi rin mawawala yung tanong na may mali ba sa akin? Bakit nagawa ito sa akin ng asawa ko? Ang problema, alam niyo po, una, ito yung tanong na pagka hindi nasagot, mananatili lang yung sugat sa puso mo. At marami pong mga kababaihan ang punong-puno ng sugat, nananatili ang sugat sa kanilang puso, lalo na galing doon sa panloloko ng kanilang asawang lalaki. Alam niyo po, ang hirap sagutin lalo na ng mister na nagluloko yung tanong na, bakit nangyari yon? Ang hirap sagutin lalo na ng mister na nagloko yung tanong na, ano ba pagkukulang ko? At may mali ba sa akin? Napakahirap sagutin yon. Lalo na sa mga lalaki kung ang magtatanong nito, ang kanyang asawa. Why? Kasi nga, ito pa ang totoo eh, yung pag-iwas ng lalaki na sagutin bakit nagawa yon, pag-iwas na may pagkukulang ba ako, pag-iwas na sagutin yung may mali ba sa akin, alam niyo po, kahit sagutin niyo ng asawa mo, mas madadagdagan lang yung sugat sa puso mo eh. Pag nalaman mo yung sagot ng asawa mo. Kaya nga pansinin niyo, yung mga mister na nahuhuli ng misis niya na lihim na nagloloko, ang madalas na sagot sa kanilang asawa, wala kang pagkukulang, wala kang mali, walang problema sa iyo. At alam niyo po, ginagawa yun ng isang lalaki just to lessen yung pain sa puso ng isang babae. So, natin parang maganda, pero ang totoo, kahit na parang gusto lang niyang mabawasan yung sakit sa puso mo, sa kalooban mo, pero yung reality na niloko ka, nandoon pa rin yon. At yung sakit, dahil sa panloloko sa'yo. Ikalawa, yung tanong na pag nasagot, alam niyo po, magdadala uli ng panibagong sugat eh. Pero, ang maganda ron, may kasama siyang paglaya. Pansinin niyo, pagka nasagot yung tanong mo, bagamat masakit, marinig yung sagot mula sa asawang nagloloko o nagloko, pero at the same time, may kasama yung paglaya eh. O unti-unti, mapapalaya ka. Alam niyo po, minsan yung ayaw mo pang marinig ang madalas na nagpapagaling sa iyo eh. Minsan yung ayaw mo pang marinig yung pala yung aayos ng inyong relasyon, at minsan yung ayaw mo pang marinig ang magpapalaya sa iyo at sa relasyon mo. So, another thing, alam niyo po, kahit ano pa ginagawa mo, pilit pinapaalala sa iyo ng isip mo yung ginawa ng mister mo. Isa sa mga nagiging impact kapag nalaman mo na lihim kang niloloko ng mister mo, yung bang kahit ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw na buhay mo,
Lagi niyang ipaalala sa'yo. Walang ano-ano, maaalala mo yung sakit. Papaalala, magpapabalik-balik sa isip mo yung nangyaring panloloko sa'yo. Ganon kagrabe kapag ka ang isang babae nalaman niya na lihim pala siyang niloloko ng kanyang asawa. Ano pinapakita nito? Ito kasi yung pangyayari na ayaw mo sanang alalahanin, pero pinapaalala ng nasaktan mong damdamin eh. Alam niyo po, sa totoo lang, halos lahat naman ng babae hanggat maaari ayaw nang maalala yung nangyaring panloloko sa kanya eh. Pero, sa ayaw at sa gusto mo, papaalala sa iyo ng nasaktan mong damdamin, nasaktan mong isipan, at hindi mo kontrolado yon. Darating at darating yung point na kahit ayaw mo, maaalala mo. Ito yung point na hindi mo alam, bigla-bigla ka na lang nagagalit, bigla-bigla ka na lang naluluha, at bigla-bigla na lang naaalala mo yung nangyari. Kasi nga, ang emotion, hindi naman natin pwedeng diktahan. Pag nasasaktan tayo, masasaktan talaga tayo eh. Ang damdamin, hindi naman natin pwedeng diktahan, hindi naman natin pwedeng kontrolin, sabihin, pag nasasaktan tayo eh. At ang puso, hindi naman natin pwedeng pigilan pag nasasaktan tayo eh. Iyon yung reality sa buhay ng isang tao, lalo na ng isang babae na natuklasan niya na lihim pala siyang niloloko ng kanyang asawa. At the same time, ito rin yung point na parang ayaw mong tanggapin yung nangyari pero kailangan mong tanggapin. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, kahit ayaw mong tanggapin yung masakit na nangyari sa iyo, sa iyong relasyon, wala ka namang magagawa doon eh. Yun yung realidad eh. Niloko ka, lihim kang niloko. Alam niyo po, hindi siya madali. Pero, nagdadagdag lang ng sugat yung hinanakit na ayaw mong tanggapin yung pangyayari. Dumadagdag lang doon sa galit at hinanakit yung yung asang-asang okay ka pero ang totoo hindi naman eh. At dumadagdag lang doon sa galit at hinanakit yung habang nagpapakahirap ka sa bahay doon sa mga ginagawa mo sa anak mo, biglang-bigla maaalala mo niloko ka ng asawa mo. Kaya nga kahit anong pilit mo na hindi maalala yung ginawa sa'yo, dahil tao tayo, hindi mo maiiwasan na hindi maalala yon. Natural sa isang tao na maalala mo yon. At ikatlo yung gusto mong tapusin agad yung pagsasama mo ninyo ng mister mo eh. Isa sa mga impact yon pagka yung nalaman mo na lihim kang niloloko ng asawa mo, yung hanggat maaari gusto mo tapusin na agad eh. Pero alam niyo po, hindi pwedeng umasa tayo na isang relasyon magiging perpekto. Pwede lang siya maging healthy, pero hindi siya magiging perpekto talaga eh. Pwede lang maging healthy, pero hindi pwedeng walang pagsubok eh. At pwede lang din maging healthy ang isang relasyon, pero hindi pwedeng walang problema eh. Minsan, sa halip na tapusin yung relasyon, sa gitna ng imperfection sa loob ng relasyon, alam niyo po, bakit hindi natin piliin na maging mas matatag na lang? Sa halip tapusin yung relasyon sa gitna ng pagsubok, bakit hindi natin subukan na mas patatagin na lang tayo ng pagsubok? At sa halip na tapusin ang relasyon sa gitna ng pagsubok, bakit hindi natin piliin patatagin tayo ng pagsubok at the same time nung mga hinarap natin problema sa ating relasyon? Alam niyo po, ang isang reality pa, iyon ay doon sa mga pwede pa talaga. Pero may isang reality sa isang relasyon na di na talaga pwede eh. Alam niyo po, meron naman talagang relasyon na pwede pang to be continue at pwede namang i-post or ang isa, the end na talaga eh. Yun yung reality sa isang relasyon eh. May mga relasyon na pwedeng to be continue or i-post muna, magkaroon muna kayo ng space, pero meron talaga na the end na talaga eh. Alam niyo po, may mga relasyon talagang pang to be continue pa. May mga relasyon talagang pang yung pang post muna
At may mga relasyon talaga na pangdiin na talaga. Ang tanong, paano mo malalaman na dapat post muna ang iyong relasyon pag yung lihim na pagluloko ni Mister ay not once, not twice, but thrice. Yung kahit umamin pa, kahit humingi pa ng tawad, may kapos sa inyong relasyon. Kailangan magkaroon muna ng distance, ng space. Kasi nga, yung isang beses siguro, pwede mo pang isipin na baka nagkamali lang o nadala lang. Pero yung pangalawa, pangatlo, napangalawahan pa, napangatluhan pa, ay parang hindi na yun nadala lang. Hindi na yun nagkamali lang. Sinadya na yun. So make a space, ask for space, hindi lang para malayo, kundi para magkaroon kayo ng, lalo na ikaw na nasaktan, makapag-reflect ka. Bakit paulit-ulit na niloloko ka? Alam niyo po, sa reflection, kailangan itanong mo rin kung kaya niyo pa bang magpatuloy kung mauulit pa yun Lalo na sa'yo na kung ikaw yung niloko. At higit sa lahat, kung willing pa ba kayo to start a new beginning. Now, ang tanong dito, paano malalaman na pangdian na ang isang relasyon? Pag naging lifestyle na ni Mister ang lihim na panluloko, pag umamin na siya na hindi na niya kayang magbago, pag naturuan na o naturuan ka na tuluyang mawala ang pag-ibig mo, wala na ring sense kahit na magsama pa kayo. Kasi kung sa Mister mo na mismo nang galing na hindi na niya kayang magbago, ano pa sense na magiging pagsasama ninyo kung araw-araw ka lang masasaktan? Now, kasi ang marriage na puno ng pagtataksil, hindi na marriage yun Isa na siyang cage o isang kulungan na ng kasakitan. At yung marriage na puno ng pananakit, hindi na yung marriage, kundi kids na yon na isang kasakitan. Buhay na punong-puno ng kalungkutan at kasakitan. At yung marriage na puno ng panluloko, alam niyo po, hindi na marriage yun Cage na yon na kung saan wala nang respeto sa iyo. At mahirap magpatuloy sa isang relasyon na wala namang respeto na sa iyo. Kasi, pwedeng nandoon ka pero nagtitiis ka, wala na yung purpose bakit nandoon ka pa. Now, ang tanong, bakit nga ba ganun kalalim ang sugat na dinadala ng lihim na panloloko ni Mister sa isang babae? Alam niyo po, ito ang totoo The more na hindi mo inaasahan na lolokohin ka, the more na ang sakit pala talaga pag nalaman mong niloko ka. What does it mean? Yung element of surprise, nagdadagdag ito ng sakit. Dala ng betrayal. Dala ng panloloko sa'yo. Dala ng pagtataksil sa'yo. Ang sakit kasi pagka hindi mo inaasahang lolokohin ka pero niloko ka, iba ang sakit Pagpayapa ka sa relasyon nyo pero bigla nalaman mo niloko ka. At iba rin ang sakit pagka yung hindi mo naman inaasahang kampante ka, pero nagulat ka pa dahil nagloloko na pala ang asawa mo. Alam niyo po, iba ang sakit pagka lihim at bigla mong nalaman na niloloko ka. At the same time, yung element of surprise, nagdadala to ng takot na baka isang araw, i-abandono ka na ng asawa mo. At marami pong babae, yung takot, maabandona. Simply because walang pupuntahan, walang ipon, walang sariling kita, walang sariling pera. Kaya yung iba nagtitiis na lang na niloloko ng asawa. Pero alam niyo po, sayat sa gusto mo, pag nalaman mong niloloko ka pala ng mister mo, kasama sa tatamang takot sa'yo, paano na yung pamilya mo? Paano na mga anak mo? Paano ka na? At another thing, the more na hindi mo inaasahang lolokohin ka, the more na natatakot kang mawala ng malaman ng iba na niloko ka. Alam niyo po, sa atin lalo na mga Pinoy, yung irony na ikaw na yung niloko, minsan parang ikaw pa yung gustong magtakip doon sa nanloko sa'yo para lang maproteksyonan mo ang pamilya niyo. Napakasakit na niloko ka na, pinagtatakpan mo pa. Kailangan mo pang pagtakpan.
lalo na sa pamilya mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, yung pilit mong palalabasin pa rin, okay pa rin yung asawa mo kahit hindi na. Kasi nga, ayaw mo masira yung pagtanaw nila sa asawa mo. Alam niyo po, napakasakit na realidad ng isang betrayal na ayaw mong ipaalam ito sa iba pero habang pinoproteksyonan mo asawa mo, ang totoo, mas lalo kang nagiging biktima ng panloloko niya. At lalo kang masasaktan sa panloloko niya. Ang malungkot na realidad sa pagmamahal, may mga lalaki ang tingin sa pananahimik ng asawa sa panloloko niya, hindi apektado asawa niya. At the same time, pwede niyang ulit-ulitin yung panloloko sa asawa niya. At yung panghuli, yung nagiging impact nito sa isang babae pag nalaman niyang lihim siyang niloloko ng asawa niya, the more na hindi mo inaasahan lolokohin ka, the more na natatakot ka magtiwala uli. Napansin niyo yun? Ikaw na niloko, ikaw pa yung nagkaroon ng trauma doon sa karanasan mo. At hindi mo may iwasan yon. Alam niyo po, lalo na galing doon sa hindi mo inaasahang pagtataksil, ano pinapakita nito? Kahit anong pilit mo, tumahimik ang marriage mo, imposible pag hindi mo sinubukang magtiwala uli. At ang hirap nun sa mga kababaihan, ang hirap magsimula na magtiwala uli galing sa lihim na panloloko ng asawa. Alam niyo po, yung niloko kasing misis, nag-iisip na baka tuloy-tuloy pa rin ang pagloloko ng asawa niya, ng mister niya, kahit na sinabi sa kanya na hindi na magloloko Both of you, parehas na may dala-dala sa puso. Hindi lang yung nanloko sa'yo. Kahit ikaw na niloko, ang dala-dala sa puso mo, yung takot na baka hindi mo alam, tuloy-tuloy pa rin yung asawa mo Kasi nga, para lang sa itatahimik ng relasyon nyo, itataya mo uli yung pagtitiwala mo para lang sa itatahimik ng pagsasama ninyo, sa ikatatahimik ng puso mo. Kahit at the same time, kahit anong pilit mo na sumaya uli ang marriage mo, pag hindi mo sinubukang magtiwala, hindi na uli sasaya Napansin nyo? Parang napaka-ampere na minsan ng buhay. Para lang tumahimik, sumaya uli, umayos, kailangan mong itry kahit hindi ka sigurado kung titino pa ba talaga yung asawa mo. Alam niyo po, paano ba gumaling? Ang tanong dito, paano ba gumaling doon sa mga sakit ng lihim na panluloko ng asawa? Unang-una, tanggapin mo na lang yung masakit na katotohanan na meron talagang lihim na panluloko na nangyayari sa isang marriage. At kung kasama ang marriage mo doon, kasama ka doon, tanggapin mo na lang para unti-unti gumaling ka. Kasi habang in denial mode ka sa ginawang panluloko sa iyo ng mister mo, mas tinutulungan mo lang siyang saktan ka Tanggapin mo na lang na niloko ka at kasama ka doon sa mga na-betray ng asawa. At the same time, habang in denial mode ka sa ginawang panluloko sa iyo ng mister mo, ikaw mismo humihila na pumipigil doon sa simula ng healing process mo. Kailangan mong tanggapin kahit masakit para hindi maantala yung healing process mo. At ikalawa, subukan mong mahalin uli yung dating ikaw. Hindi mo lang tanggapin yung katotohanan na masakit, subukan mong mahalin uli yung dating ikaw. Alam niyo po, may mga babae kasi matapos nilang magkaroon ng relasyon, ng asawa, nakalimutan na yung dating siya. Nakalimutan na yung mga personal na pangarap, yung pangarap sa magulang, yung pangarap sa sarili, yung kanyang karir. Alam niyo, makakatulong yon sa mga babae na lihim na niloko ng asawa para tuloy-tuloy na gumaling. Balikan mo yung dating ikaw, yung dating pangarap, yung dating mga gusto mong mangyari, hindi lang sa pamilya na meron ka ngayon, kundi doon sa dating ikaw. Kasi bagamat malaking percentage ng buhay natin ang marriage, pero hindi naman ito ang kabuuan ng buhay mo May ibang bagay pa rin ang buhay mo na kailangan mong bigyan ng pansin. At yun nga yung personal mong pangarap, kahit nung wala ka pang asawa, o kahit nung nagkaasawa ka na, dapat hindi nawawala
nauubos ang pangarap ng isang tao. And at the same time, bagamat ang marriage sa isang malaking portion ng ating journey, pero hindi siya kulungan. Kasi kung makukulong ka lang sa isang relasyon na hindi naman namimit ang purpose, lagi ka lang sinasaktan, at di ka naman tinuturing na asawa, would you stay on that relationship? Kasi, alam niyo po, may mga tao na mali naging pagtanaw sa marriage eh. Ginawa siyang kulungan eh. Hindi kulungan ng marriage. Hindi po siya isang lugar na kung saan titiisin mo na lang lagi. Araw-araw, kahit na ipinakikita na sa iyo ng Panginoon na hindi mo na kailangang mag-stay sa taong lagi ka na lang niloloko, lagi ka na lang sinasaktan, at hindi ka naman tinuturing na asawa. At higit sa lahat, para sa ikagagaling mo, piliin mo na lang na magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Magpatawad para lumaya ka doon sa sakit na naranasan mo na ginawang lihim na panloloko sa iyo, at magpatawad para makawala ka doon sa masakit na nakaraan ng buhay mo. And that's all for today. God bless you.